Hello guys! Welcome back to my channel and welcome if you're new. For today's vlog ay samahan niyo po kami gawin ang aming daily routine in our small studio room. Marami nagkatanong sa inyo kung dito na ba kami nakatira permanently sa aming Mandaluyong house. 4 months na kami nag-i-stay dito. Mas madalas kami dito and halos weekend lang kami pumupunta sa Malabon house namin. First reason is dito kasi mas nakakalabas yung mga bata. Pwede silang maglaro sa labas, magbike, and mas may mga nakakalaro sila dito lalo na si Bunso. And then dumaan pa ang summer vacay nila, kaya naman mas prefer nila talaga na magstay dito. And second reason naman kaya kami nandito ngayon ay dahil mas malapit yung work ni Daddy dito sa aming place. Sa mahal ng gas ngayon, mas practical din na magstay muna kami dito para mas makatipid siya and at the same time, mas hindi siya mapapagod sa biyahe kung dito siya manggagaling sa house namin dito sa Mandaluyong. Every morning, ang una talagang gawain namin is mag-make ng aming bed. Yan talaga yung lagi kong sinasabi sa mga bata na kailangan pagising nila sa umaga, aayusin kaagad nila yung higaan nila. Kasi ang laking bagay noon na yung higaan, maayos pag umaga and parang yun yung nag-start ng day mo. Pag yung higaan ang gulo niya, parang yun pa lang yung buong kwarto ang gulo-gulo na. Habang ang karamihan sa inyo nag-start pa lang yung vacation ng mga kids nyo, kami naman nasa second week na kami ulit ng class for this school year. Yes, tama yung pagkakarinig nyo, nasa second week na kami ng online class. For now, online class sila and I don't know kung by November talagang babalik sa school or matutuloy pa rin yung online class nila. Kaya naman, sa liit ng room namin, nakita nyo si Bunso busy na siyang mag-ayos ng kanilang foldable table. Hindi kasi pwedeng permanently nakalagay ang table na yan dahil masikip talaga yung lugar na to. Kaya naman pag morning, isa yan sa mga unang ginagawa nila, ayusin yung table para i-ready na yung kanilang mga gamit for online class. And kapag ready na sila for online class, naayos na namin lahat, then dyan ako magsisimulang gumawa ng breakfast. So for today, ang prepare ko lang sa kanila ay oatmeal and croissant. So sa aming dalawa ni Shobe, mag-oatmeal lang kami and then si Achi and Kyle, croissant naman yung gusto nila. Light breakfast lang kami usually pag morning or normally mga cookies lang ang gusto nila kasi ayaw nila talagang kumakain agad pagkagising nila sa umaga para hindi matake ng tiyan nila yung food kapag early morning. So during recess, doon na lang sila bumabawi and nagre-request sila sa akin ng kung ano pa ang gusto nilang kainin. So after breakfast, ang agenda ko talaga today is makapag-dust ng buong bahay kasi talagang napaka-alikabok na dito and ang bilis mag-alikabok ito sa house namin. So habang yung kids ay nag-online class, ako naman busy na gumawa ng house chores. And after all the house chores na kailangan ko naman gawin, of course kasama din dyan, kailangan ko naman prepare ng lunch namin ng mga kids. Hindi ko na i-vlog lahat ng ginawa ko for today dahil alam nyo naman bilang nanay, sabay-sabay nagaganap yung mga house chores natin at yung mga obligasyon natin sa bahay. Kung i-film ko kasi lahat yan, baka hindi ko matapos lahat ng gawain ko sa bahay. Nag-organize ako ng ilang mga cabinets dahil hinahanap ako talaga ng pwesto yung mga gamit ng mga bata for school dahil yun talaga yung kailangan kong bigyan ng pwesto or else mahihirapan kami na everyday pag naghahanap sila ng gamit nila, hindi nila mahanap or pag kailangan nilang kunin, magiging magulo ka agad dahil walang tamang pwesto. Hindi ko na-film yung process ng pag-organize but at the end of this vlog, makita nyo yung naging output ng mga inayos ko. Hindi lahat ng mga house chores pinagkakasya kong gawin sa isang araw. Sa isang buong linggo, everyday may nakasign talaga akong gagawing house chores. Like yung paglalaba, hindi ko gagawin yan today kasi bukas pa nakaschedule yung laundry day ko.
Since 2 weeks na kaming nag-online class, nakapag-establish na kami ng routine ng mga bata dito sa aming house. Kung paano namin sisimulan yung araw namin and kung paano sila magliligpit ng gamit nila at sa nila lalagay yung mga gamit nila. Una natapos yung class ni Kambal, mas una sila natapos sa Chinese class nila, and then si Kyle kasi ang haba ng break niya after lunchtime, and then after nun magka-Chinese class siya, and then tapos na yung kanyang class for the day. And after ng class naman nila, gumagawa sila ng homework or a little break bago ulit gumawa ng homework. Ayan na guys, ang aming studio room. Maayos na kasi tapos na ang online class. Pero mamaya, gagawa pa rin sila ng kanilang mga homework. Pahinga muna dahil katatapos lang ng mga class. Kaya konting pahinga lang yung mga bata. Mahirap naman na tuloy-tuloy yung mga aral nila. Quick tour lang tayo sa mga changes dito sa aming studio room. Kasi finally, siguro ito na yung pinakatapos niyang itsura sa ngayon. Alam nyo naman na kapag may naiisip akong bagong gagawin dito sa room, syempre kung mas makakatulong at mas magiging maginhawa or efficient yung paggamit namin ng room sa mga changes na yon, gagawin natin yung mga yon. So pagpasok, ayan, dito yung pinto namin, tapos nandito na kaagad yung ref namin. Konti lang ang laman ng ref namin dito kasi maliit lang siya. Ayan, para makapag-ref tour na tayo ng konti. So ayan lang lahat na nasa freezer. And dito naman, sa baba, ayan, lahat ng laman ng aking rep. So, dito, andito lahat ng mga cheese, butter, tapos yung mga wraps. Dito yung mga konting snacks ng mga bata. Napupull out to, yan, easy slide. Ito, mga canned goods na pinapalamig namin, to leftover food. Actually, ito, hindi dapat to nandito. Kaso nalagay ng anak ko sa ref, kaya hindi na namin siya matanggal sa ref. And gagawin na lang namin siyang tuna spread. And dito yung egg, and meron pa akong cucumber. And dun lang, may isa lang kaming Coke Zero. And dito namin ilalagay yung aming mga noodles. Kasi malanggam dito, guys. Kaya, yung noodles, sa rep ko na lang nilalagay para sure na hindi nilalanggam. And of course, sa door side, ayan, dito nakalagay ang aming mga syrups, water, may milk ng mga bata. Ayan, vitamins namin ni Daddy. Black label at saka red label yan. Konti na lang yan, wala nang halos laman yan. Tapos, ayan dito, yung aking onion, white pepper and garlic powder, and then spreadable na Anchor. Tapos yung vitamins ng mga bata na syrup. And dito kung ano pang condiments, so mayo, and meron din kaming QP na
spicy cheese and yung mango. Dito ko nilagay yung tang. Pero totoo lang, din namin masyadong iniinom na yan. Nandyan lang siya in case na kailangan gawin. Pero ang tagal na niya nandyan. And ito, shrimp to eh. And dito yung juice and more sauce and syrup and jam. So, ayan lang naman yung itsura ng ref. Konti lang yung laman. Kasi kakalinis ko lang kanina, tinanggal ko na yung mga dapat tanggalin. And kailangan namin mamili. Pero dito kasi ang hirap mag-store ng madami. Kasi pag may leftover, ito yun naman parang sakto lang para may leftover sa magpalamig ka ng soft drinks or drinks na kailangan. Ganun lang kaonte yung space ng ref dito. And ayun na nga, dito sa freezer namin, ayan, di ba? Halos puno na. Ano pang palalagay ko dyan? And malapit lang naman yung palengke dito, guys. Kaya everyday, pwedeng mamalengke. And ang dali rin bumili ng pagkain dito. Sa ibabaw ng ref ko, dyan nakalagay yung aming griller. And dito naman, so ito, dinagdag ko ulit to. Tinanggal ko na yan dati. Kaso tingin ko kakailanganin ko talaga ng additional na storage area dito sa aming, ayan, parang kitchen area namin ito. Pero meron kaming sink pa sa labas na may veranda. And sa baba naman sa ground floor, meron kaming pinaka main sink. Pero di ko na ginagamit talaga yun sa baba. And nakatamad bumaba. Nabili ko to sa SM Hypermart. Matagal na. And mga 4 to 6 years na. Nung baking studio pa itong aking third floor. Di ko na matandaan kung magkano. Nasa 4,000 yata yan. So dito ko nilagay yung mga pots ko. Ito yung Xiaomi na pot. And gustong-gusto ko talaga yan. Sa Malabon, ginagamit ko rin yan. Isa na lang natin sa Malabon. Dinala ko muna yung dalawa dito. And andito yung aming 3-in-1 na sandwich maker. Yung Bowman yan. Kasi mga bata gustong-gusto nagsasandwich. And then may sarili kami ditong microwave. Ang hirap na walang microwave pag mag-iinit ng food. Napaka-handy niyan. And may sarili talaga dito before pa. Dahil nung studio to, kailangan ko rin yan dito. Nung nagtuturo pa ako ng baking. And then dito naman sa ilalim, instead na yung mga gamit pa pang kusina nilagay ko, yung printer. Kailangan ng pwesto talaga ng printer dito pag may mga kailangan yung bata. Sobrang importante ang printer sa bahay na to. And hindi ko na pinalagay sa mga bag nila yung laptop nila. Dito ko na lang pinastore para every morning mas madali nilang makuha. And then yung tab ni Bunso, dito rin nakalagay. And then sa pinakababa, eto kadagdag ko lang ng mga organizers na to. And I got this from SM Supermarket for 100 lang yan. So, napakasulit. 200 pesos and na-organize ko na lahat ang gamit nila. Nakita nyo naman kanina, kinukuha nila yung mga baskets na sinalagay nila sa area nila pag online class na nila. So, ayan yung sulok na to. And then sa gilid, andyan yung aming mineral water. So, yung dispenser namin, ganyan lang. Hindi na ako naglagay ng isang dispenser. Hindi naman kami nakasaksak ng ganun kasi nagre-ref na lang kami ng water. And dun sa ilalim, yung mga extra bottles pa namin. Mga kamit na to, laging tatanong kasi kung saan ko nabili yan. Sa Home Along, dito sa Mandaluyong ko nabili yan. And saan yung brand niyan. Ayan yung buong itsura niya. Dalawang cabinet yan. Itong nakahiwalay to and nakahiwalay din tong isang to. Hindi ko na matandaan kung magkano yung mga presyo niyan, pero ma-check nyo yan sa website nila. So, dito sa sulok, ang nilagay ko yung steamer namin, yung aming coffee maker, tapos yung air fryer. And mas gusto ko yung pwestong to kasi nandun lang yung saksakan. Pero yung steamer, pag gagamitin siya, kailangan siyang ilipat ito sa counter. Kasi magmumoy sobra doon sa taas. And dito naman, mga extra glasses namin, mga jars, may kung ano-anong laman, gamot namin. Diyan nakalagay sa loob niyan. Ito lang naman yung tsura niya. Di pa siya ganun kagandahan yung ayos. Pero sa ngayon, ayan, pwede na. Masaya na ako dyan. So, dito yung mga coffee capsules namin. May flat tops. And vitamins nga namin. Ito, vitamins ko rin to. Mga oil. And, ayun, yung aming mga mugs. And ito pa, teacup ko yan. And ito yung ginagamit naming baso for coffee. Tapos yung book na binabasa namin, dalawa ni Daddy. Diyan ko tinatago para hindi masira. And ito nga yung itsura niya, pababa. And sa counter naman, itong jar na to, dito ko nilalagay yung aming rice. Nakabili na ako ng rice, hindi ko pa siya ni-refill. And then, nandito yung aking mga cooking utensils. At saka itong block ng aking mga knives, peeler, and scissors. Sa Shopee ko lang nabili lahat yan. So, itong mga drawers dito, ayan. Yung unang-una, siya nakalagay yung hand gloves,
Tapos, yung mga measuring cups and spoon. Tapos, ito rin, measuring cup din yan. And yung second one naman, dito nakalagay yung aming mga cutleries. Ayan, meron kaming silver, and meron itong rose gold. Ito nasa Malabon dati ito. Dinala ko na dito. Kasi hindi ko na ginagamit doon yan. Puro gold na lang ginagamit ko doon. At saka silver naman pag may bisita. So, ayan yung arrangement ko dyan. And dito, ito yung pinakaunang-unang mga kutsara tindor pa namin dito. Simula na magkabahay kami dito. So, mga 10 years na yan. Yung spoon and fork na to. And dito, trash bag yan. Nilinya ko na lang din dyan sa gilid. And yung next one naman, ito naman nakalagay yung aming mga mugs. Mugs lang ginagamit namin dito for drinking or may mga tumblers kasi kami. Kasi ito yung aking shot glass. Kapag coffee nga, yung pinakita ko sa inyo, nasa ibabaw nito, yun naman ang ginagamit namin for mga iced coffee. And yung last naman is yung aming mga plates. Dinnerware namin. So, ito yung aking pinakamalaking plate. Ito yung bowl. For mga shallow lang na kailangan, maliit na lalagyan ng ulam. And this one for dipping sauce. Ayan lahat yung mga drawer dito sa may kitchen side. Gusto ko dyan siya nakilagay at nakatago lang para malinis tignan. Tsaka para pa nagpe-prep ka or may kailangan kang gawin. Like, pag gagawa ka ng coffee, andyan lang ang mga teaspoon or magpe-prepare ka ng breakfast, madaling kunin yung spoon and fork pag kailangan mo. And ganun din kapag mag-air fryer ka, andito lang yung mga utensils, pag maghihiwa ka, ayan, sa ibabaw. And ayun nga, basta kung anong kailangan mo, andito lang lahat sa ibabaw na to. Maliit lang yung bahay, kaya kailangan lagyan ng space lahat ng gamit at efficient yung pagkakalagay ng mga gamit. And then sa ilalim naman yan is this one. Ito, lahat ng gamit namin dito na pang kusina. Ito yung induction cooker, tinatago ko pa rin siya. Yung dalawa sa dulo, and yung aming rice cooker, mga baunan, ayan, puro baunan to, and then yung bowl, and then andyan din yung chopping board namin. Sa pinakababa, yung mga extra pots and pans pa, and strainer. So, ganyan lang kakonte yung gamit dito, dahil maliit lang yung space, and ayan lang din naman yung mga kailangan namin dito sa aming maliit na studio room. And dito naman sa sulok na to, ito yung maliit naming pantry. And dito naman sa aming munting sala at nasa gabi ay nako-convert sa aming kama ni Daddy. Ayan. So yung aking wall, tatandaan ninyo, winolpaper ko siya, ginawa ko siyang gray. Na ang sabi ko, ang tingin namin ni Daddy, isang malaking wall na dinact tape ang inaging itsura niya. Pero so far naman ngayon, simula nang lagyan ko na siya ng wall art, parang umokay na naman yung naging itsura niya dito. So yung wall art, nabili ko yan sa Robinson's Department Store. Nasa 180 yata ang presyo niya. Hindi ko na ganun matandaan. And then, ito nga ang sofa namin. Sofa bed nga siya na meron lalagyanan sa ilalim. May storage pa siya. Sa FB Marketplace ko nabili yan. Alam ko nasa around 17,500. And then, yung aking mga throw pillows naman, ito sa Mandawi Foam ko nabili. And this one is from Landmark. And then, itong aking table, tatlo yan actually. May isa pa. So, pag kailangan ng dagdag na table, pulangan mo lang pull out yun. And then, pag gusto nyo na hindi masikip, balik nyo lang siya. Pwede nga lang isa lang siya. Pwedeng urong nyo pa rin to. Ayan, o. So, pwedeng ganyan lang siya. And ang bilis niyang matabi sa isang sulok para mas lalong lumuwag tong room namin. Kaya, madalas ang ginagawa ko, kabuka lang, ito, hanggang ganyan. Yan ang gusto kong itsura niya. Bili ko naman yan sa SM Department Store for 3,000 yata. Sa pagkakaalala ko, 3,000 ko nabili yan. And yung aming bed bank, matagal na yan kasing edad na yata na bunso ito. And nabili ko yan sa Robinson's Supermarket. Yan, nasa 8,000 yata ang bili ko dyan. Hindi ko na matandaan, guys. And yung mga foam, syempre hiwalay pa nabili yan. And yung aking mga pillow cases, I got that from Mandawi Foam, and also yung mga bedsheet. Kung papansin nyo, ito ay kapareho ng aking nasa kitchen side. Sanyang din na brand yan. Dati doon sa kitchen side nakalagay yan. Kaso kailangan ko ng patungan ng TV dito. Dahil dito naman ang gaming area ni Bunso. Nandyan yung PlayStation niya. So, gusto ko na may sarili siyang areas. Dati, nakapatong lang yung TV niya dito sa dresser ko. Kaya hindi ko na nagagamit yung dresser na yan dahil dyan nakapatong. And kung naalala niyo yung itsura dati, yung dresser ay dito nakalagay kasi nakapahalang itong higaan dito. Tatry ko mag-pop ng picture ng itsura nito dati.
And tingin namin talaga, lumuwag yung area ng dahil sa ganitong ayos. Paglabas mo ng CR, andito na yung dresser namin. And nandun ang laundry basket. And itong cabinet na to, hindi ko matanggal-tanggal talaga yan. Dahil dyan yung mga nakalagay yung kung anong anik namin. So, mga panahe, mga chargers, mga kung ano-ano na kailangan nila pa rin ng pwesto. Ito lang ang tanging damitan namin. Yes, 5 kami and ito lang pinaghatian namin damitan. Aside from sa luggage bag na yan, dyan nakalagay yung ibang mga pang-alis namin sa luggage bag. Konti lang dinadala naming damit dito. Kasi maliit lang yung space. Itong mga drawers sa taas, yan, designated yan para sa mga underwear, sa mga socks, yan, lahat-lahat. So, dito yung kinakambal. Andito naman, sa akin lahat ito. And this one naman, kay daddy. Ang ginantanongin ko na nasaan na kay Bunso, hindi usong undergarments sa kanya ngayon simula na mag-pandemic. At ng boxers, panyo, socks, mga briefs, yan yung mga gamit na nandito. So, maayos na maayos. Kasi alam niyo naman, ang hirap pag malit na yung space, mas di pa nakaayos yung mga gamit, mas lalong ang hirap kumilos. And konting galaw lang, magugulo na talaga agad sila. And sa baba naman, yung mga mismong damit na namin. Mostly mga pambahay. So, yung sa first 3 na yan, puro damit ko yan. Kasi mga shirts ko, shorts, and then mga dresses na puro pambahay or panglabas lang dito. Ito kay daddy to, yung mga cycling shorts niya yan na pang-bike niya, yung mga padded. And here naman, ito kay kambal tong dalawa, ito kay Bunso, ito kay Bunso din to. So, ayan lang yung arrangement ng mga damit namin dito. Siyempre, tanongin nyo, nasa yung damit ni daddy, no? Ito naman yung damit ni daddy, nasa kabila. Ayan, yung kanyang mga sando and shorts na pangbahay. And dito ko rin tinagay yung laptop niya. Dito yung mga bags namin na ginagamit namin madalas kapag aalis kami. Ganun lang kasimple yung ayos ng mga damit namin. Pero sa amin napaka-functional nito. At saka yun na nga, malapit siya sa aming CR. So, dito yung aming CR. So, pag kailangan naming maligo, andyan lahat ng gamit namin bago kami mag-CR. And paglabas namin, andito naman yung aming dresser. Sa dresser naman, ayan lang, konti lang yung mga anik-anik. Alam nyo naman, hindi ako ma-makeup naman at kung todo kung ano-ano. So, naglagay lang ako ng konting decor dito. Ayan, lahat na ng lotion, pulbo, pabango nandyan na. Ito sa akin, ito kay daddy. And sa ilalim, may mga maliit kaming mga basket para sa mga kung ano pang damit na kailangan naming ilagay dyan. And dito naman, sa areang to, ito yung aming TV console na built-in lang. Sa ibabaw, ito nyo may tambak na gamit ni daddy yan para sa trabaho. Wala na gamit paglalagyan, so dyan ko nilalagay. And yung pinaka-speakers ko na sa ibabaw. And ito, gusto talaga namin, totoo lang, tanggalin na sana siya. Kaso, pag tinanggal naman namin siya, gagastos din kami para tanggalin siya. Kaya, iniwanan na lang namin ganyan. So, dito sa kabilang side, ayan, naglagay lang ako ng mga decor. Actually, nung nilagay ko to, iniisip kong ilagay yan para nung dorm pa ito sana. Kasi yun na nga, biglang nag-end up na kami nang gumamit ng area na to. So, lahat ng frames, hindi ko na lang nilagay yung nilagyan ng laman yan. So, kung paano ko siya nabili, ganyan na lang. And, at yan ay galing sa Robinsons department store. Halos lahat yan Robinsons department store. Siyempre, except si Alexa. Tapos, may diffuser din ako dito. Sorry, I don't know that one. Ayun, sumagot si Alexa. And dala ko rin yung Google ko. Kasi mas gusto ko tong Google. Ang lakas ng speaker niya, pinagpapatugtog ako. Dito yung aking amplifier para sa aking video. Kaya ito yung box ng aming Sky. Itong TV na to, dati to sa room namin sa Malabon, sa room ng mga bata, sa study room. Pero pinagpalit-palit namin yung mga TV doon. Nagkabit na kami ng mga wall fan. And tinanggal namin yung mga takip sa harap. Nakatulong daw yan para lumakas. Ewan ko lang. Pero sa ngayon tinanggalan namin, tinabi namin. Hindi siya magandang tignan. Pero okay naman siya. Functioning siya para sa amin. Kaya we don't mind na ganyan naman yung itsura niya. Eh, dito naman sa babang to, itong mga cabinet na to, may mga laman din yan. Bawat lalagyan dito, talagang may silbi. Kailangan functional kasi kailangan namin ng lalagyan talaga dito. So, yung first one, may assistant akong taga-bukas. Mga suitcase ng mga bata yan, na ang laman ay mga school materials nila. Nakalagay na dyan lahat yung kailangan nila
para isang bitbitan na lang pagpupunta kami sa dalawang bahay. Kasi lang maiiwan na gamit. And then sa bandang likod, coloring materials yun, na isang suitcase din siya. And ito, mga books pa ni Bunso for the next quarter. And then sa baba namang yan, ayan, mga toiletries namin yung nakalagay dyan. Name it, andyan lahat. Tapos itong sumunod na cabinet naman, mga gamit pa rin ng mga bata. Ito yung mga supplies nila. So, ayan, napupull out lang yung mga basket. May coloring materials sila dyan. Mga extra pens and pencils. Ito, mga papers na kailangan. Ito, mga drawing book nila. Ito, yung dispenser, tape dispenser. And then, sa pinakababa naman, ito, lalagyan to ng mga toys ng mga bata at saka extrang bag. Ayan. So, yung mga board games nila, tsaka kung anong toys nila and extrang bag, dito ko nilalagay sa basket na yan. And then, yung third one, ayan, dyan nakalagay yung vacuum namin, tsaka yung extrang paper towel. Yung third at fourth na basket, mga tools yan, at kung ano-anong extrang gamit na si daddy ang may kailangan. So, nakita nyo may yung heater pa namin, nandyan pa, shower head, and mga lamp na tinanggal dito, tas mga extra tools si daddy. Dyan ko lahat nilagay yan. Yung last one, dito naman nakalagay towels at saka extra na bedsheet. O yan na guys, ang ating tour ng aming studio room na pahaba na sobra. Ang isa pang gusto namin talaga mabago dito sa studio room namin is, una, yung mga baskets na pink na yan sa ibabaw. Gusto kong gawing puti na lang yan. Or gray sana, pero puti yung pinaka mas gusto ko. And yung sahig. Itong sahig kasi, simula nang ginawa namin to, ito na yung sahig namin. And gusto ko maging isang color na lang siya. And yung wood sana ang itsura niya. Pero syempre, mag-require yun ng medyo malaking budget. Kaya for now, ay hanggang dito muna yung mga update dito sa aming studio room. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. And don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. God bless. Bye!